Hello, hello, hello. Kumusta? Ito na po si Kuya Donsky magbabalik. Magbabahagi po ng konting kaalaman about sa ating kinahihiligan na treasure hunting. No? So, itong ibabahagi ko sa inyo ngayon, ito po isang basic remapping ng isang site, no? Na may kalayuan, abot siya ng 2 kilometro, hectares lang po ito. So ito pong mga nakikita nyo, medyo malapit lang siya sa drawing, pero sa personal napakalayo po niyan, no? So atin po itong babahagi ngayon at ipaliwanag ko sa inyo kung paano natin siya i-remap. Okay guys, sundan nyo ang ating mga susunod na videos. At before that, shoutout po muna sa ating mga avid viewers na lagi po nakasubaybay at nakasuporta sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga bagong pasok po dyan at di pa nakasubscribe, pakisubscribe na po at paki-click na rin po ng notification bell para updated po tayo lagi guys, no? So ngayon po, ibabahagi ko sa inyo itong mga kasunod na videos ay papakita ko sa inyo ang hitsura ng mga itong pyramid, ito at itong kahoy na ito, no? So itong mga coordinate markers na ito papakita ko rin sa inyo. At pagkatapos ko ipakita sa inyo, so proceed tayo sa remapping. Okay, let's go. So guys, ito yung pinaka mother marker, no? Ito yung makikita natin sa area na pinaka mother marker niya. Pansin natin, stone map, napaka hirap po siya basahin pag di natin maigi nakilatis, no? So ito yung pinaka mother marker. Sunod naman, ito yung pyramid stone, no? Pyramid stone yan. At nagpapahiwatig din na mayroong tunnel sa ating area. So ito naman kasunod niya, ito yung mga coordinate markers, na napansin nyo ba yan? Yung mga naunang videos ko dyan, yan yung sign na triangle. So ibig sabihin mayroon po talagang tunnel sa area na ito. So ito naman, ito yung coordinate marker nasa east na bahagi. O, tingnan nyo guys, meron siyang heart na pointing down, no? Pointing down yung nguso niya. Dito sa baba naman merong napaka lalim na butas, malaki rin, no? Tingnan nyo. So ang butas na yan ay nasa 4 inches ang lalim niyan. So guys, tandaan yung mga marker na yan. So doon banda, andun yung mga coordinate markers na iba, no? So yung pyramid nandoon, tsaka yung stone map na mother marker natin is nandoon. So dito naman, ito yung sa kahoy, yung 3 kahoy na sa gitna, yan yun. Yung dalawang kahoy na, yan yung pinakagitna pala. Yung 2 kahoy na kasama niya na namatay na, yan lang yung natira at natumba pa ng bagyo. Yung isa nandyan banda, dyan, no? So yan na lang natira guys. Yung isang triangle nandoon. So yung mother markers nandoon. At puntahan natin yung ibang coordinate markers sa bandang southeast. So let's go. So ito yun guys, ito yung sa southeast. So nakita nyo na siguro yan. So andun yung mga coordinate markers nya. So kung makita nyo, pansin nyo yan sa ilalim nya, meron yung butas na may triangular hole sa ilalim. So proceed tayo sa remapping guys, let's go. Okay, ito na yung pinaka mga markers nya. So una, ito yung mother marker nya, lagyan natin ang letter M. Ito naman yung pyramid stone, no? Pyramid stone, ito yung merong triangle na nakaukit sa bato. Ito rin yung merong heart na pababa at may butas. So ito yung may butas na merong butas din sa ilalim na triangular, no? So ito hindi natin to nakunan, no, kasi
taas yung damo, hirap pasukin. Ito naman hindi rin natin nakunan to, pero nandun yan sa area. Medyo malayo-layo na yan guys, kasi ito malayo na yan. So ang ating area na i-remap, pag iganyan natin to, kasi ito yung north to, pag ito yung dito tayo babase sa mother marker nya, pag hanapin natin yung north is nandoon, ito yung north na bahagi nya, ito yung north, ito yung south, no? Since yung mga given na coordinate markers is nasa south lahat, ay east, no? Kung hatiin natin to, so nasa east na bahagi yan, no? Ngayon, para makapag remap tayo ng maigi, hanapin natin yung pinaka center nito, pinaka given center na para mabuo natin itong para kasi itong guys para kasi itong mapa, no? So hanapin natin yung pinaka fulcrum point nya para makita natin ang kabuuang area. So ngayon, ito yung kalahati nya, nandun sa east na banda. So ang east ay nasa wood element, no? So wood element, so ibig sabihin kahoy. So andito yung kahoy na tatlo, no? Tatlong kahoy na bignay yan guys, kahoy na bignay na matatanda na talaga yan, century sabi nung may-ari dito. Nandyan na yan yung pagdating nila sa lugar na ito. So ngayon, pag dito tayo magbe-base sa ating mother marker, pupunta tayo dito, naka-east to. Ito naman naka southeast, no? Southeast nga. Ito naman naka northeast. Ito, no? So ang tanong, paano natin ito i-remap? Paano natin mahanap yung pinaka fulcrum point nya? Kasi ito is stone map, given lang ito na dito po natin makikita, dito tayo magbe-base kung paano natin i-locate itong buong area. So ganito guys, since ating coordinate markers nasa east, so ang pagbasa natin ay papuntang east. So ito, from here sa mother marker nya, mag-draw tayo ng line papunta dito sa east. Yan, ano ba yan? Straight. So dito rin papuntang southeast, draw din tayo ng line. Tatamaan natin to, diretso tayo dito sa ito, diretso tayo. Ganon din sa kabila. From mother marker, dadaan tayo sa pyramid stone, diretso tayo dito, no? So from this given coordinate markers, nagta-triangle din yan sila guys, oh. Dadaan tayo sa triangular na itong pyramid stone, no? Pyramid stone, tandaan nyo, pyramid stone. So tingnan ninyo ang draw ng layout nya, yung Borea layout kasi tawag nito guys, no? So hanapin nyo natin pinaka fulcrum point nya. So ngayon, dito po talaga nagpangabot yung fulcrum point nya guys, itong pinaka gitna. Ito tatamaan talaga to sa galing sa mother marker papuntang east. Ito yung pinaka center nya, no? So pag titingnan natin dito sa baba, pinaka mother marker nya, nag-triangle din sila guys, oh. So ang triangle represent yan ng isang tunnel, no? Kung pansin din natin, meron din ito naka-triangle din, no? Ito naka-triangle din siya guys, oh. Ay, yan, hirap ng walang tripod, no? So ganyan yung hitsura niya guys. Kung napansin nyo, merong missing. So mamaya hanapin natin yan kung saan banda yan. So pag i-triangulate natin to, ganyan yung mangyayari sa kanya. So open yung pinaka east, papuntang east, di ba ho? So ito yung daanan ng tunnel. Ang tunnel natin ay from west to east. So kadalasan ganun naman talaga ang tunnel, no? From east to west, from Silangan to Kanluran. Kanluran ba yun?
So, excuse me, galing dito, papunta tayong east. So, klaro, halo ang papuntang east. So, ito yung, pag i-decode natin to sa isang bato, ito po isang bato, naka-wall type, ito rin isang bato, naka-wall type, so dadaan tayo sa gitna. Free dadaan yung ito, at tatamaan ito sa gitna, papuntang east. So ngayon, ito yung fulcrum point natin, no? Hahanapin kasi natin yung kabuuan nito kasi half lang to eh. So ngayon, para makita natin ang kabuuan nito, hanapin natin yung pinaka fulcrum point niya. No? So ito yung pinaka fulcrum point natin, itong napakagitna. Dito po nagpang-abot itong quadrant marker na ito at saka ito from dito sa mother marker niya papuntang east. So ngayon, ito yung mangyayari guys sa ating pagbasa. So ganito na ang mangyayari niyan. So ito na 'yon. Saan ba 'yon? So ito na. So ito siya. Ito na 'yon. So ang pagbasa natin is ganito na. No? Ito ang pinaka fulcrum point natin. No? Ang given ay wood element. From mother marker to east, that is wood element. Tapos ang ginamit niya, north. Ang north ay water element. Ang south ay fire element. No, ang ibig sabihin nito, ito yung beginning. Kasi lahat po ng area magsisimula tayo sa north guys. No? Lahat ng area pag nagbabasa, pointing north talaga tayo. So galing sa north, kung ito yung pinaka fulcrum point natin, pupunta tayo ng north, ito ay water, tubig. Pag pupunta tayo dito, ito ay south, ito ay fire. So ang kahoy, ang wood element ay nabubuhay sa tubig, mamatay siya sa apoy, sa fire. So magsisimula siya sa tubig, mabubuhay siya sa tubig, mamamatay siya sa apoy. So kaya tugma yung fulcrum point natin na ito. 'Di ba guys? So ito yung pinaka fulcrum point na. So ito na yung kabuuan nating mapa. Dito na tayo magbabase. Ito yung pinaka fulcrum point niya. Tingnan niyo, ang kahoy is naka-align north south. So ang possible item nito ay hindi pabalagbag. Hindi nakaganyan guys, hindi triangular, hindi siya nakaganito. No? Or hindi siya nakaganyan. Ganyan or ganyan. So straight siya. Ito ganyan. Or nakaganyan. Nag-blurred. Nakaganyan. No? So hindi siya pabalagbag. So ganito yun guys. Kung ito yung pinaka fulcrum point natin, draw tayo pa north. Of course, always tayong north. Point to north. No? So ito na yung pinaka fulcrum point natin. Doing natin yung pinaka compass. Okay. So yan na yung gitna. Ito yung gitna, ito yung given na load. Pero hindi yan yung main load natin guys. Given load lang yan para ma-identify natin itong dalawa. So ito kasi kahoy na to, represento ng load. No? Hindi lang ito ang load dito guys, hindi lang ito. So sa mga coordinate markers niya, meron din yung mga load. So ito lang malalaking load ang pinapahiwatig natin, no? So ngayon, ito yung pinaka-compass. No, ito yung pinaka-compass niya. At ito yung earth. No? Ito yung gitna. So paano natin ang problema natin ngayon guys, kung paano natin ito hahanapin. No? So hahanapin natin 'yan. Draw tayo dito. Draw tayo dito. Ito kasi is dapat natamaan to dito. Mali lang yung drawing ko guys. Ito naman tatamaan to. Ganyan. Pag sa personal talagang tatama to. Ito rin oh. Ito rin siya.
Tama, ganyan. No? So, ito yung pinaka fulcrum point niya. So, pansin ito kanina, yung una natin, draw, 'di ba triangular to? Ganyan. Pag i-triangulate natin siya. So, ganyan yung mangyayari sa kanya. So, tingnan niyo sa gitna, free. No? Ito yung madali ang basa, guys. Madali ang basa. Since ang ating given na element is wood, naka-east siya, given limit natin na east, which is wood. So, ang ating possible item ay nasa east. So, ito pa, obvious, dalawang kahoy. So, unang hanapin natin ito. No, ito. So, saan yan napunta? Dapat naka-align sila. Pag ganyan, pag ganyan, pag ganyan, pag ganyan, or pag ganyan. Since ang ating hinahanap ay wood element, ito ay nandito. Itong kahoy na ito. No? Itong kahoy na ito, or ito. Depende lang sa kanila, guys. Ito or ito. O, palagay natin ito. Okay na yan. Nahanap natin yan. So, paano natin, kay Donsky, paano mo nasabi na ito ay yan? Since ang hinahanap natin, guys, ay wood element, babalik tayo sa ating mother marker. No? Babalik tayo sa ating mother marker, which is pointing east. Ang east ay wood element. No? So, ang boreal layout niya is straight line as long as the tunnel from west to east. No? So, ito yung ito yung pangalawang item. Second item. Ito yung given item. Nasa pinaka-center nila, pero hindi ito main load. Ang pinaka-main load nito, hahanapin natin, guys. Wala ba kayong napansin? Merong kulang. Missing. No? Merong missing sa ating tawag dito, layout. So, ito yun, guys. Oh. Ito yun, guys. Ang pinaka main depot niya. Ito yung pinaka main depot. So, tumugma din siya, guys, sa lahat ng mga recovery dito, which is nasa east, no? Sa east na bahagi. So, itong pinaka main load na nasa east. So, singit ko lang to kasi yan po yung napapansin namin dito. No? So, nakatago ang main depot, guys. Yan. Main depot yan. Nakatago. Ito yung pinaka main deposit. Nasa east na bahagi na nabilong sa wood element. Diba? Kanina, hindi natin yan mapapansin kasi ganyan yan. Missing. Diba? So, ito ang sekreto ng remapping, guys. Huwag kayong hindi natin makukumpleto ang remap kasi kulang nga, pero meron niyang nakatago. So, ang pinaka nakatago ay itong pinaka main load niya. Pinaka main load. Tingnan nyo, naka question mark kasi nakatago siya. No? So, ganun po katindi magbaon ng hapon dati. Pag di natin i-illustrate ng maayos, hindi natin yan mahahanap. Ito. Pero ito ay nasa gilid ng sapa. So, ito ang opening ng tunnel. Ito yung closing, ending point ng tunnel. So, hindi tayo pwede makadaan dito kasi sapa to, malakas yung tubig. So, babalik tayo natin dito tayo dadaan sa mother marker papunta dito. So, antindi nila, guys, di ba? So, ganun po trace, guys, ng mga possible item, no? Kailangan i-remap natin ng mabuti para di tayo ma-decoy. Pero itong mga given na coordinate markers na ito, meron tong mga laman. Sabi nila, isang GA lang daw, giveaways lang daw sa isang area. Ito. Isang giveaways lang daw sa area. Pero ito po ay verified po na may laman. Ito, merong laman pero merong bomba. Ito, meron ding laman. Kung napansin nyo, anong itsura niya?
box type po siya guys, which is ang pinaka-given is yung gitna, no? Pag nabuo mo kasi yung remapping mo, hindi mo yan mabubuo sa isip mo lang, i-drawing mo talaga yan. Tawag doon na sketch map. Gawan mo ng sketch map yung area para matrace mo talaga yung Boreal layout nya, di ba? Di mo mabubuo yan pag di mo i-drawing. Tulad yan, missing ito. So yung missing nun, yun yung pinaka main deposit nya guys. So medyo mahaba-haba na ating video, no? At sana nakapagbigay ako ng kunting idea sa inyo. At sana po wag niyo pong skip ang ads natin. So yun lang po, at maraming salamat po sa inyong lahat sa panonood. Sana ay nakapagbigay ako ng kahit konting idea lang sa inyong lahat. Maraming salamat po.